Subscribers, Hilakbot Stories, alam na this, mga solid HTV positive listeners, welcome na naman. Pasko ng pagkabuhay, Easter Sunday, di ba? Kung sakali man na nakikinig ka ngayon at bukas ba may pasok pa rin ba? May pasok na ba? Anyway, welcome back sa ating SHS segment. Ano man ang inyong ginagawa ngayong gabi, pampatulog o kaya kasama ninyo sa inyong trabaho, graveyard o kung ano man oras sa inyo ngayon, mga minamahal nating OFW. Thank you! Ito ang tatlong kwento natin ngayong gabing ito sa ating SHS. Yung kwento ni Cha sa first story natin medyo may kahabaan, so pakinggan yung maigi. Susundan naman po ng kwento ni Kyle at ni Gareth. So eto na, wala nang patumpik-tumpik mga channel members, welcome back at maraming salamat syempre sa inyong pagsusuporta. Gusto mo pagsusuporta dito syempre sa ating channel and for making this episode possible. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV positive listeners. Pakitago na lamang ako sa palayaw kong Cha. I am turning 20 years old this 2024 and currently a second-year college student. I've been a fan and a silent listener of horror narrations dito po sa YouTube noong 2019 pa, pero ngayon lamang po ako nagkaroon ng sipag o sinipag na mag-compose ng aking kwento. So meron po akong tatlong karanasan na talaga pong tumatak sa akin at ito pong unang karanasan kong ito ay nangyari noong ako ay 7 years old pa lamang. Matatakutin po talaga ako noong ako ay bata pa dahil na rin po sa madalas din akong maaya ng aking mga tito at tita na makipanood sa kanila kapag magmo-movie marathon sila and madalas horror movies po yung pinapanood. Isang araw noon, ang kasama ko sa bahay ay ang aking tita na kapatid ng aking mommy at ang noon ay boyfriend ng aking tita na iyon. May kahiligan din po silang manood ng movies at noong araw na inaya nila ako na makinood sa kanila. Kung hindi nga ako nagkakamali, Sir Red, ay The Ring yung pinanood namin noon. Takot na takot po talaga ako noon habang nanunood na noong senaryo o yung scene sa movie na yung may papalabas na po na nakakatakot na nilalang doon sa balon. Yun yung tumatak talagang eksena sa akin. Sinabayan pa po kasi ng panunukso o panggugulat sa akin ng aking tiyahin. Nairaos ko naman po yung panunood at natapos din naman po namin yung buong movie. Kinagabihan, naglinis ako ng aking katawan at pagkatapos ay nagsuot ng aking puting pantulog na bestida na may disenyong maliliit na bulaklak. Ang kwarto ko po kasi noong bata pa ako ay nasa underground ng aming bahay. Ito po ay parang yung bodega sa mga movies na may pababang hagdan, pero ang kaibahan po dito sa amin, walang pinto itong kwarto ko. May dalawa rin pong hagdanan o daanan papunta at palabas sa aming underground. Ang una ay ang hagdanan mula sa aming sala at ang pangalawa naman ay ang hagdanan mula sa aming tindahan. May hagdan mula sa aming tindahan pababa sa underground sa kadahilan ng ang refrigerator po kung saan naroroon ang aming tinitindang soft drinks noon ay naroroon din kasi sa mismong underground. So ang pwesto po ng hagdanan na ito ay sa magkabilang panig ng underground na akin nga pong naging kwarto noon. Doon sa underground ay merong isang cabinet na divider na nakaharap sa may gawing hagdanan na paakyat po sa aming salas. At ito na rin po yung nagsisilbing partition mula sa isang side ng underground kung saan nakapwesto yung mga case ng soft drinks at yun pong refrigerator namin. Sa mismong harap naman po ng cabinet na divider na iyon ay ang aking kama. So kapag ako ay matutulog na, hindi po pwedeng hindi ako magsiset up ng aking kulambo. May kanipisan din po yung aking kutsyon noon noong mga panahong yun
Kaya wala naman po akong matibay na pagsisiksikan ng laylayan ng aking kulambo. Kaya para hindi po hanginin yung kulambo ay pinapatungan ko na lamang ng mga unan yung laylayan nito. So balik tayo sa ating kwento. Noon pong ako ay nakapaglinis na ng katawan at nakapagbihis na. Bumaba na rin ako kaagad sa aking kwarto sa underground para ayusin ang aking kama at nang ako ay makatulog na. Sa underground po namin ay may 2 ilaw. Isa sa tapat ng aking kama at isa naman sa tapat ng refrigerator. May bukod din po itong switch kaya kapag matutulog na ako, ang binubuksan ko na lamang o yung ino-on na ilaw ay yung tapat ng ref dahil hindi rin po talaga ako nakakatulog kapag masyado kasing maliwanag. Hindi rin naman po nagtagal ay nakatulog na rin po ako kaagad. Ayon po sa aking lola, sa sobrang likot ko pong matulog ay halos paikot-ikot na ako sa aking kama. Noong gabing iyon, sa hindi ko malamang dahilan ay nagising ako sa gitna ng kasarapan ng aking pagtulog. Ang posisyon ko po noon sa higaan ay pa-horizontal na sa aking kama. Kumbaga, yung ulunan ko po noon ay nakatapat na sa gilid ng kama at nakaharap sa may gawing hagdanan paakyat sa aming salas. Ang paanan ko naman po ay nakaharap na sa pader. Noon pong ako ay naalimpungatan, inangat ko yung aking ulo at nilibot yung tingin ko sa aking harapan. Walang ano-ano po. Biglang may isang babaeng nakaputing bestida. May mahaba at maitim na buhok na nakatabing pa sa kanyang muka. Ang bigla na lamang pong sumulpot mula sa gawing refrigerator at dahan-dahan po talaga siyang naglakad at ang tingin ko pa nga noon, Sir Red, ay lumulutang siya patungo at paakyat sa hagdanan at parang papunta naman siya sa salas. Parang nasa 10 segundo yung itinagal bago siya makaakyat sa hagdanan at mawala ng tuluyan sa aking paningin. Sa hindi ko rin po malamang dahilan, hindi po ako nakaramdam ng anumang hilakbot noong mga sandaling yun. Pagkatapos mawala ng white lady na iyon sa aking paningin, ay natulog na lang po ako ulit na parang walang nangyari. Hanggang kinabukasan, paggising ko po ay umakyat na ako kaagad patungong CR na nasa gawing kanan lamang po. Kapag umakyat ka ng hagdan, papunta sa aming salas. Naghilamos ako at nagmumug. Saka ako dumiretso sa aming kusina kung saan naabutan ko ang aking tiyahin at ang kanyang boyfriend na nag-aalmusal. Narinig po nila ang pagyapak ko o pagyapak ng aking mga tsinelas, kaya naman napalingon po sila sa akin. Pagkalingon ng aking tita, gulat na gulat siya at talagang takang-taka kung bakit puro latak po ng dugo yung aking suot na pantulog na bestidang puti. Napatingin naman din po ako sa aking suot at totoo talaga, Sir Red, na meron po sa gawing dibdib na parang mga patak ng dugo na parabang nag-nosebleed ako. Sa pagtatanong po sa akin ng aking tita, ano daw ang ginawa ko at kung bakit may dugo o patak ng dugo ang aking damit. Pero dahil wala nga akong maalala, wala din akong maisagot sa kanya. Wala naman talaga akong ginawa noong nakaraang gabi bukod sa itinulog ko lang. Bigla na lamang naalala ko nga itong nakita kong isang babae na nakaputi at paakyat sa hagdanan namin nung ako ay naalimpungatan kanina. Agad ay ikwinento ko ito sa aking tiyahin at maging sila ay natakot. Hindi namin sigurado kung may kaugnayan ba yung mga patak ng dugo na ito na nasa aking damit at kung ano din ba yung koneksyon ng white lady na nakita ko noong nakaraang gabi.
You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Maraming salamat sa kwentong iyong ibinahagi. Siya po ay nag-email sa atin. Siya si Cha. At sana Cha, ano pa yung iba pang kakabit nitong kwentong ito, or yung sabi niya kasi may 3 karanasan daw siya. Pero itong first na experience niya, ito lamang po yung na-feature natin dito. At hindi ko alam kung nakita na ba nila Clay yung karugtong, pero sigurado ito sa isang compilation, doon na lamang po natin ito ipoproduce, i-record, i-release para na sa ganon ay makumpleto yung 3 karanasan po ni Cha. At hindi lamang po ito, itong first experience niya para sa akin nakakatakot na siya. Ikala ko kasi nung una napanaginipan niya kung ano yung napanood niya. Ganon yung nasa mindset ko habang binabasa ko patuloy-tuloy hanggang sa pinakadulo itong kwento niya, pero nagkamali ako. So at least nagkaroon ng unexpected na, sabihin ko na lang na twist, kumbaga. Mali at salungat sa iniisip ko kanina. Nakala ko na napanaginipan niya yung napanood din niya na si Sadako. Si Sadako yun, di ba? Yung lumalabas sa balloon tsaka sa TV. Tama ba? Di ba? The Ring. Ayan. So yun nga lang, ano daw yung kaugnayan. Pero di ba? Nakakapagtaka talaga kahit sino man. Di ba? At bakit ganun? Merong involved na ganito na pulang likido na hindi mo alam. Baka siguro nakikita mo pa lang ito. Nakikita mo yung nilalang, hindi mo namamalayan na tumutulo na yung dugo, or totoo kaya nagising ka nung time na yan? Diba? Or sabihin na lamang natin na hindi kaya may paghihiwalay ng kaluluwa mo sa katawan mo, parang ganun. Diba? Kasi bigla ka na lang natulog tapos hindi ka na lang natakot, parang hindi ka nakaramdam ng kahit na anong takot. Diba? Yun yung medyo question mark doon. Ano kaya yung nangyari? Sa palagay ninyo guys, ano kaya? Comment nyo na lang kung sakaling meron kayong same na karanasan dito po kay Cha, or kung sakali man meron din kayong kaibigan na naka-experience na rin ng ganito, na hindi ko rin malaman, hindi ko rin mabigyan ng kasagutan kung ano yung exact talaga na nangyari sa kanya. But anyway, maraming salamat sa pagbabahagi ng kwento, at sana itong si Cha ay makatikim na rin ng kape ni Lola Trinidad. Yung drip or yung steep, alin man sa mga yan, pwede ninyong i-check out na anytime. Open 24/7 ang ating online store, ang HTV merch sa Shopee. At sana nga matikman mo na yan bago maubos na naman yung ating stocks. Dahil sabi nga nung ating admin doon sa kape ni Lola Trinidad, parang tatatlo na lang ata yung ating mga drip coffee dyan na parang hazelnut ata yung natitira or butterscotch. Hindi ko lang masyado alam, pero yun ang pinakamarami nung huli. Hazelnut tsaka yung butterscotch. Ano nangyari? Hazelnut. Murang gano'n. Sobrang dami kasi na gusto ko sabihin. Nag-alo-alo na. Anyway, yun nga. So check out na bago may check out ng iba. Basta itong si Kimberly, alam ko rin mag-ano din ito, check out din yan ng kahit na anong items dyan sa ating HTV merch. Check out na bago may check out ng iba. Next story ay mula po kay Kyle, at sabi niya ito'y nangyari daw po last September 2022 nung sila ay nag-team building. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. So nag-team building po kami sa Mount Apo. At 17 po kaming lahat. And as a first timer na mag-climb sa Mount Apo, talagang excited ako. Nung biyahe pa lamang po namin ay sobrang smooth naman, at enjoy talaga nang makarating na kami doon sa first point around 6 a.m. At doon na rin po kami nag-breakfast. Doon nga po sa lugar na iyon ay malamig sapagkat mataas na rin kung tutuusin yung elevation. By 7 a.m. mahinatid na po kami sa second point, at ito naman po yung kung saan na maglalakad na lahat. So before kami umakyat galing sa second point ay nagdasal po muna kami at niremind po kami nung aming guide kung ano yung mga pinagbabawal sa Mount Apo. Nag-start na kami maglakad galing doon sa second point around 8 a.m. Sobra talaga akong namamangha sa mga puno na nandun po sa Mount Apo,
at parang napaka-magical dahil may mga blueberries kaming nadaanan at pwede naman daw pong kainin, sabi nung guide. Hanggang sa nakarating kami ng Lake Maag, which is yung campsite around 12 noon na. So nag-set up na rin kami ng aming mga tent at yung duyan. Yung iba ay nag-tent na po doon sa may bunkhouse pero kami po ni June, yung body ko, ay mas pinili po doon sa duyan kaya expected doon po kami sa may mga puno. So doon na din po kami nagkatsikahan kasama yung mga guide. At eto, nagbigay ng sindak talaga sa akin yung bunkhouse doon. Ayon sa aming guide, doon daw kasi pinapatuloy sa bunkhouse dati yung mga climbers. Yun nga lang, nang meron daw pong nangyari na aksidente during yung climb ng isang grupo ng climbers at unfortunately nasawi po sila. Simula daw nun ay may nagpaparamdam na sa bunkhouse. Meron din daw kasi mga rebelding sugatan na dun din daw po talaga tumutuloy at yung iba ay namatay na rin doon sa loob mismo dahil hirap daw talaga sila sa daan pababa sa Mount Apo. Kwento pa nga nila ay may kwarto din daw doon na bawal tulugan kasi kapag may natulog doon, tiyak daw na babangungutin kasi may nagpaparamdam na babae. So until ito na nga't gumabi, napakalamig at talagang hindi sapat ang jacket lang. Maaga kaming natulog kasi 2 AM ay kailangan na naming makaakyat para ma-reach namin yung summit. Nagising ako around 11 PM at kami lang ni June. Nagising ako around 11 PM. Kami lang ni June at wala na yung ibang nakaduyan. Nagising ako sa mga yabag ng paa at naririnig ko kasi yung mga tuyong dahon na parang naaapakan kaya alam kong mga naglalakad o alam kong may mga naglalakad. Pero sa isip ko, wala namang gising sa oras na iyon at kami lang talaga ni June ang gising. So pinili ko na lamang na ipikit ang aking mga mata at matulog kaysa tingnan o usisain kung sino yung naglalakad. Kinabukasan, pagdating sa summit, napatanong tuloy ako sa guide namin kung sila ba yung naglalakad around 11 PM pero sinabi nilang hindi. Ang matindi pa dito, Sir Red, sabi nila, itong mga guide, normal lamang daw na may maririnig daw kami. Lalo kapag kumakagat na ang kalaliman ng gabi sapagkat may iba din daw pong nilalang na naninirahan sa Mount Apo. Kaya pinagbabawal din ang pag-iingay habang nasa summit para daw hindi din kami mapaglaruan. Pero overall naman, Sir Red, ay sobrang worth it yung climb namin sa Mount Apo kasi napakaganda talaga ng view pagdating mo sa taas. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Maraming salamat sa kwentong ibinahagi mo, Kyle. At dun pa lang sa pagde-describe mo sa akin, alam mo yung parang binibigyan mo ako ng Mount Pulag vibes. Alam mo yun? Yung parang napaka-enchanting talaga. Totoo to guys sigurado may mga nakikinig din sa atin either sa podcast o kaya dito man po sa YouTube na nakaakyat na sa Mount Ulap, Mount Pulag, ano pa ba, Mount Arayat, 'di ba? Yung mga kumbaga kahit hindi ka mountaineer, joiner ka lang sa mga groups na talagang kasi ganoon din yung ginagawa namin noon nung pre-pandemic period pa. Yun talaga yung talagang pinagkakaabalahan namin every weekend. So para pantanggal ng stress, talagang totoo mahirap talagang basagan ng tuhod lalo na kapag major climb o talagang sabihin mo na hindi siya tinatawag kasi ng mga guide minsan yung pabebe climb lang, yung parang chill walk lang ganun, parang ganyan bago makaabot sa summit. Talagang kahit basagan ng tuhod, masakit talaga kung masakit. Mahirap ang paakyat, hingal kung hingal, mataba ka man o payat, imposibleng hindi ka hihingalin. Lalo na kapag nag-e-elevate, mataas na talaga guys. Mount Apo patong kanila ha, talagang expected dyan naninipis yung hangin sa taas kasi sa elevation, Mount Apo, remember Mount Apo, kung di ako nagkakamali, di ba siya yung pinakamataas talaga
'di ba, sa buong Pilipinas, 'di ba? Kaya ayun, speaking of, ito ang sinasabi ko sa inyo tungkol sa mga pag-akyat ng bundok, mga ganyan-ganyan. First things first. Yung magtabi-tabi, magdasal, which is ito nga tama lang yung ginawa dito nila Kyle at yung mga kasamahan niya. Kasi totoo yun eh. Minsan alam mo yun, kapag meron din kaming kasama noon sa mga climb namin ng mga joiner na hindi naman talaga namin kilala. Kasi talaga nagjo-join lang kami dalawa lang ni Pam, ganyan, ni paring RJ. Tapos sasama na kami sa majority ng mga hindi namin kilala. May mga matatanda pa nga noon na parang ang iingay, pinagbabawalan sila ng mga matatanda na sabi wag kayo maingay. Minsan yung mga sumusot-sot sa kanila para nagsasaway ay yung mga tour guide. Lalo na kapag halimbawa sa Mount Pulag, sinasabi nila kasi it's a very sacred na sanctuary o kaya sacred na lugar ang Mount Pulag, kaya bawal ka talaga na mag-ingay. Same lang din dito sa Mount Apo na sinasabi nga nila. Kasi yun daw, baka may tendency daw na mainis yung mga nilalang na naroroon, na nananahimik. Kasi foreign tayo eh. Kumbaga kapag pumunta tayo sa mga lugar na ganyan, tayo ay bagong salta, tayo ay hindi kilala doon, hindi tiga roon. Para mas maintindihan, kaya kailangan talaga natin na irespeto yung place or yung spaces na gano'n. Magtabi-tabi din tayo at huwag tayo masyadong careless. Totoo din po yan. Kaya sabi nga nila baka kasi mainis sa atin, maging annoying para sa kanila yung ingay na gagawin. Baka maligaw na lang tayo isang pagbaba natin dyan o kaya, di ba? Kaya yun, tama lang din yan. But anyway, tungkol naman dito sa Mount Apo, ay wag ko kung gaano ka-legit yung sinasabi na, yun nga, yung may climbers din ba na na-aksidente, namatay din doon. Ang alam ko lang kasi dito sa sa may, ano ba tawag dito? Dito sa may Laguna, Devil's Mountain, Mount Cristobal, at saka yung katabi niya, di ba, yung yung Banahaw. Yun lang yung naaalala ko na merong mga insidente ganyan. Pero pagdating dito sa hindi ko rin po sure. Pero sabi nga nila may kwento na rin na ganyan, so paniwalaan na lang natin. Ingat na lang kayo. Kung sakaling kayo man ay adventurer talaga at ganito yung mga trip mo, yung akyat-akyat bundok, ingat lang po. Tsaka hindi lamang po yan. Sabi ko nga, basagan man ng tuhod ang paakyat, pero yung view na makikita mo mula sa summit, mula sa taas, talagang the best. Di ba? Kung baka paghirapan mo yung pag-akyat para maganda naman, sulit naman yung view na makikita mo. Parang ganun. Kaya ikaw, umakyat ka naman ng bundok paminsan, basagin mo yung tuhod mo para maranasan mo din. Di ba? Ako parang sinasabi ko, parang graduate na ako sa ganyan. Parang hindi nakakayanin din ng tuhod. Alam mo na, papalabas na rin sa kalendaryo. But anyway, third and last story naman po tayo mula naman kay Gareth. At ito naman ay sinend sa pamamagitan ng Facebook page natin ng Hilakbot TV Pinoy Horror Stories. Here we go. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. So ito po ang aking ibabahagi sa inyo, Sir Red, ay nangyari po noong ako ay 4 hanggang 6 years old pa lamang. Ang probinsya po namin ay malayo talaga sa orihinal na lugar na tinitirhan ko ngayon. Subalit itong storing ito at karanasan ko ay hindi na talaga maihihiwalay pa sa aking buong pagkatao. Sa Bicol, ito po yung original na province o pinanggalingan ko, ay hindi na po talaga bago yung mga kwento ng tikbalang, aswang, duwende, mga hindi maipaliwanag na nilalang at kung ano-ano pang mga elemento. Basta't hapon iyon, 4 p.m. Madalas na pumupunta ako sa aking pinsan para mag-aya na makipaglaro sa kanila. Tuwang-tuwa nga din po ako noon dahil gusto ko po na makipaglaro sa kanila dahil meron din po ako mga bagong bili na bola. Binilhan din po kasi ako ng mga laruan, ng mga Lego at yung ano-ano pang mga pambata talaga. Matawa man kayo sa hindi, Sir Red, pero meron din pong binili sa akin yung tiyahin ko na manika. Pero yung mga binibihisan, yung mga pinapadede pa, yung mga ganun daw.
Yung ina-advertise to noong 90s ata kung daw nagkakamali. But ito daw kasi ay para daw meron ding paglalaruan yung mga babae kong pinsan. At para daw talaga sa kanila at ibibigay ko nung time na iyon. Dahil alam kong matutuwa sila dahil kumpara po sa amin, Sir Red, yung mga pinsan kong iyon kasi ay talagang masasabi kong walang-wala. Kaya doon na lang ako nakakabawi ng bonding sa kanila. Just imagine, kabataan ko pa. Hanggang sa nakarating na ako sa bahay ng pinsan ko na hindi naman din po kalayuan sa bahay ng aking lolo at lola. Ito po yung aking mga grandparents na nagpalaki sa akin. Hanggang sa nakita ko po yung isang pinsan ko at agad ko itong tinawag. Sinabi ko na maglaro kami dahil may bago akong laruan at naka-plastic pa nga iyon, Sir Red. Pero sa halip na lingunin niya ako ay tumakbo lamang po siya papunta sa likod ng bahay. Hinabol ko nga at sinabi ko pang saglit, subalit hindi ko na siya naabutan. Hindi ako nito pinansin at pagkarating ko sa likod ng bahay nila, doon talaga ako nangilabot, Sir Red, dahil bigla po siyang nawala. Umiiyak talaga ako, Sir Red, nang umuwi ako sa bahay nila lolo at lola. Pero nakita ako ni Tita Edna na siyang nanay po ng pinsan kong yun. Sinabi ko na nakita ko yung pinsan kong si Tonton, pero hindi po niya ako pinansin. Nagpunta pa nga siya sa likod ng bahay. Pero nagtaka po si tita dahil ang sabi niya ay nasa labas lang daw yung pinsan kong iyon at naglalaro kasama yung iba pang mga kaibigan niya. Dahil ayaw pong maniwala nung tiyahin ko, kinulit ko talaga siya at sinabi kong hindi ako pwedeng magkamali na yung si Tonton talaga nakita ko. Dahil doon, bigla na lamang din po na nagsabi yung tiyahin ko sa kanya na baka guni-guni ko lang daw yung nakita. Yung nakita ko. Natigilan na rin po talaga ako, Sir Red, dahil nung puntong iyon, nakita ko yung pinsan ko. Hanggang sa kinilabutan na po talaga ako at maging si tita dahil nabanggit ko rin kanina yung kulay nung damit ni Tonton nang tinawag ko siya at nagpunta sa likod ng bahay at bigla na lang siyang nawala. Yun din po yung same na white sando na suot-suot niya nung lumapit siya at sa puntong iyon ay talagang halata kong kagagaling lang siya sa laro dahil talagang pawis na pawis po siya, Sir Red. Doon na po talaga nagsabi si tita na baka ginaya yung anak o yung pinsan ko. Ginaya yung anak niya ng kahit na sinong elemento at maaari na pinaglaruan ako ng elementong iyon. Nagpaalam ako kay tita at sinabi ko na babalik na lang ako. Pero hindi na po ako bumalik sa bahay nila dahil talagang natakot ako ng sobra. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Maraming salamat, Gareth, sa iyong kwento at talagang kapag mga childhood memories talaga, ito yung sinasabi natin na hindi mo malilimutan dahil ito una sa lahat yung utak mo dyan na hindi pa naman punong-puno ng stress, toxicity o kung ano-ano pa man. Kaya talagang madali na ma-save yung mga memories na ganito lalo kung talagang weird or strange para sa'yo at hindi mo maipaliwanag. Diba? Pero anyway, kahit pa paano man, diba, sana bumalik ka pa rin dun sa bahay nila para makipaglaro at kwento mo pa rin dun sa pinsan mo. Ano bang nangyari dun sa pinsan mo na wala kasi nabanggit dito eh. May nangyari din ba? Kasi obviously it's manggagaya, diba? Ito mga ganitong klaseng nilalang at pag nagpakita yan, the same through dun sa mga doppelganger, baka may mangyayaring masama. Pero wala naman po siyang naikwento. At para sa akin parang hanging pa nga eh. So kung meron ka idadagdag dito, Gareth, why not? Mas mainam para na sa ganun maisama natin either dito sa Sindak Short Stories na
YouTube channel natin na One Shot Horror o kaya sa podcast or dito na po isang compilation tungkol sa mga manggagaya, di ba? Compilation ng mga stories ng ating mga senders, hanapin lang natin, iso-sort out lang natin para tuloy-tuloy yung kwento at hindi po parang abrupt na biglang may aswang yung compilation na yon, di ba? Kung tungkol lang sa ghost na lang para at least hindi ka mahirapan sa compilation. Lalo pat nagpa-survey din kami nakaraan ayon po sa ating admin na kung ano ba yung gusto ninyo na gaano kahaba ba na kwento, 15 minutes, 20 o kaya 30 minutes ba, 45 minutes, 1 oras, 2 oras ba. Pero asahan nyo kapag nagpo-full episode naman tayo ng ating mga naging series, umaabot po yan ng halos, di ba, may 10 hours pa nga tayo, 8 hours na full episode ng ating mga series na yan. So abangan nyo na lang. At hindi ko rin po alam kung ngayong buwan nga pala, speaking nitong full episode, kung naipalabas na rin ba, na-release na rin ba ang Bayang Naglaho full episode. So kapag nagpo-full episode na po tayo guys, wala na rin po yung mga episodes. Ibig sabihin wala na yung per episodes kasi hanggang 21 episodes yun eh. Nung final episode na ito, sa pagkakatansya ko almost 9 hours yung tinagal nung yung itatakbo yung total running time ika nga natin nung series na ito, yung Ang Bayang Naglaho. So keep on supporting po GY Jones at lalong-lalo na sa kanyang account Wattpad at yung mga iba pang mga isinulat niya at nag-usap na rin po kami tungkol po sa upcoming na project kay GY Jones. At ito na, ngayon ko na lamang po sasabihin, although wala pa kaming hawak talaga na soft copy, wala pa kami na i-record, wala pa talagang production sa puntong ito, pero abangan nyo na lamang po kung anong kwento at anong series na naman ni GY Jones ang atin pong gagawin, atin pong i-release sa darating po na last quarter ng 2024. So abangan nyo na lamang po yan. At dahil nga syempre umiere ito sa katapusan po ng Marso, kung daw nagkakamali at nagkataon na Pasko ng Pagkabuhay, kumusta po yung inyong syempre yung buong Holy Week, sana po yung naging safe, sana nakapagnilay-nilay kayo at habang kasama nyo ang Hilakbot 24/7 dito po sa YouTube kahit saan ka man naroroon. So saludo kami sa mga talagang hindi bumibitaw sa ating Hilakbot 24/7. Kay Ray Castle na channel member natin na nagsabi kung pwede daw ba ipatugtog natin sa 7-Eleven. 7-Eleven store daw yung tag dito yung ating Hilakbot 24/7. Hindi, nako, nakakaya. Yung ano na lang, Red FM na lang yun. Diba? Music kasi yun eh. Yun na lang the best. Maraming salamat mga channel member. Si Miss Akizet, si Divine na channel member natin, si sino pa ba yung ibang mga channel member? Si Ma'am Lulu, si Samson Mabalay, yung iba pang mga matatagal na nating kasama, M&M80 ata kung hindi ako nagkakamali, si Miss Presi O, at sa lahat na rin ng mga hindi pa natin nabanggit, ang inyong mga pangalan, current po yan na channel members ang naririyan po sa description section. So kung hindi pa po wala pa po dyan yung pangalan nyo, hindi pa nailagay, naisama, ibig sabihin baka nung in-upload itong episode na ito ay hindi ka pa member. So maraming salamat sa almost 3 years na natin mga solid members. Kung wala po kayo, syempre hindi din namin mararamdaman yung pagkagana na kahit papaano, di ba, na mag-pursue, ituloy itong ating narration, itong audio narration. At huwag kayong mag-alala, sa Red Diaries Tagalog Love Stories may mga i-release din po tayo mga bago. Hinihintay lang namin yung iba pang mga stories na darating po at magagaling sa ating mga writers. And syempre meron na rin po kaming usapan ni Kuya Soju. Ito rin po yung nag-akda ng Mama series kung yung natatandaan. So abangan nyo rin po yan. Marami pong dapat abangan. Pero for the meantime, ito pong nag-i-air ngayong Holy Week dahil wala tayong Holy Week special talaga na tungkol talaga sa Holy Week katulad ng mga nakagisnan natin. Aswang Anthology po muna tayo at ito po'y akda ni Draven Black. Season 5 or Season 6 na yata tayo sa Gabi ng Lagim ni Draven Black. So sana ay nasusundan nyo ang kada episode. Support and syempre, sabi ko promote nyo lang po kami. I-share nyo lang po yung mga episodes na yan. Malaking bagay po talaga. Maraming salamat at hindi namin malilimutan yung lahat ng mga tao na yan. Lalong-lalo na kapag nag 200k subscribers na tayo. Totoo yun. Kapag 200k subscribers na tigil na natin to. Ako po muli sa Red. Tuloy-tuloy na mga hawaan para wala nang galing at lahat tayo ay solid HTV positive. Love you guys.
May mga kwentong kababalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Lunes at Biyernes, ito ang Subscribers Hilakbot Stories.